Mahal ko ang Panginoon dahil dininig niya ako at sa paghingi ko ng tulong sa Kanya. Dahil pinakinggan niya ako, patuloy akong tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Natakot ako dahil naramdaman kong malapit na akong mamatay. Ang kamatayan ay parang tali na pumupulupot sa akin. Nag-aalala ako at naguguluhan, kaya tumawag ako sa Panginoon. Panginoon, iligtas niyo po ako. Awitin po natin ang panimulang himnaryo, Christ for the world we sing. Tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, baguhin mo ang aming mga kalooban at pangunawa. Linisin mo ang aming mga puso at pagliwanagin mo ang aming mga isipan upang ang aming nasain ay umayon sa iyong wagas at banal na kautusan. Lumagaw nawa kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay ayon sa iyong kalooban at maialay namin ang aming sarili bilang handog na buhay sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan sa pamagitan ni Jesucristo na nabuhay at nagharing kasama mo at ng mga banal at ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po sa sabutang pagbasa. Walang pinapaboran ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa gawa ng bawat isa. Kaya kung tinawag niyo siyang Ama, kapag nananalangin kayo sa Kanya, igalang ninyo siya habang naninirahan pa kayo sa mundong ito. Alam naman ninyo kung ano ang pinagdudulog sa inyo. Walang ang pagbuhay. Kanya ninyo sa amin. Kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Sa pamamagitan niya,
sumampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig nyo ay sa Diyos at umasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. At galing sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan. Ngayon, na kayo magtapat ng Ama. Ay pong lahat, dahil ipinanganak na kayo muli at ang mga kapanak, hindi sa pamagitan ng mga magulang ninyong namatay, kundi sa pamagitan ng buhay at walagang salita ng Diyos. Pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Luke 24:13 hanggang 35. At ganito po ang sinasabi, ang daan papuntang Emmaus. Nung araw ding iyon, naglalakad ang 2 disciples papuntang Emmaus, isang bayan na 11 kilometers ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang lahat ng mga nangyari. Habang nag-uusap sila, lumapit si Jesus at nakasabay sa kanila. Pero hindi siya nakilala ng dalawa. Tinanong nila si Jesus, ano bang pinag-usapan niyo habang naglalakad kayo? Tumigil sila sa paglalakad at halatang nalungkot sila. Sumagot ang isa sa kanila, si Cleopas. Ikaw lang ba ang dayo sa Jerusalem na walang alam sa mga nangyari noong mga nakaraang araw? Anong nangyari? Tanong ni Jesus. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Isa siyang prophet na makapangyarihan sa salita at sa gawa, sa harap ng Diyos at ng mga tao. Pinahuli siya ng mga chief priests at mga leader ng bayan namin para hatulan ng kamatayan at pinako siya sa krus. Inaasahan pa naman namin na siya ang magpapalaya sa Israel. Di lang yan, pangatlong araw na ngayon simula nung nangyari yun. Nabigla kami sa binalita ng ilan sa makasama naming babae. Pumunta sila sa libingan ng madaling araw pero di nila nahanap ang katawan niya. Bumalik sila at sinabing may nakita silang vision. Mga angels na nagsasabing, buhay si Jesus. Pumunta din sa libingan ng ilang sa mga kasama namin at ganun nga ang nakita nila pero hindi nila nakita si Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, mahina ba ang mga utak niyo? Ang bagal niyo namang maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga prophets. Di ba kailangan tiisin ni Christ ang lahat ng ito bago siya pumasok sa kadakilaan niya? So in-explain ni Jesus ang lahat ng sinabi sa scriptures tungkol sa kanya. Simula sa mga libro ni Moises hanggang sa sinulat ng mga prophets. Malapit na sila sa bayan na pupuntahan nila at parang magpapatuloy pa sa paglalakad si Jesus. Pero pinigil siya ng dalawa. Sabi nila, magstay ka muna dito sa amin. Palubog ng araw at dumidilim na. Kaya nagstay siya sa kanila. Nung nasa table na sila at kakain, kumuha si Jesus ng tinapay at binless ito. Tapos pinaghati-hati niya at ibinigay sa kanila. Saka nabuksan ang mga mata nila at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa paningin nila. Sinabi nila sa isa't isa, kaya pala nagliliyab ang mga puso natin habang kinakausap niya tayo sa daan at in-explain niya sa atin ang scriptures. Tumayo sila agad at bumalik sa Jerusalem. Nadatnan nilang nag-gather doon ng 11 disciples at ibang kasamahan nila. Na nasabing, totoong nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Kinuwento naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala ang Panginoon nung pinaghati-hati niya ang tinapay. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan.
Isang mapagpalang araw muli po sa ating lahat. Tayo po muli ay sa ating pananambahan ngayon, online worship service. Umaasa tayo na ilang linggo na lang sana, ano po? Pero na-extend muli. So mga ilang linggo pa. At sana nga ay hanggang Mayo 15 na lang. So, meron pang ilang mga linggong nalalabi na ating isasagawa ang ating pong pananambahan sa pamagitan po ng online worship service. Kumusta na po ang bawat sa atin? Nakakapanibago na siguro ang lumabas. Kami po ay sumaglit sa clinic sa PCU nung isang araw. At nakakapanibago na pong magmaneho sa labas. Nananantya. Kaya sabi ko, talagang nakakapanibago po. Well, anyway, tayo ay pupuri at papasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa ating patuloy na pagkaka-quarantine sa ating mga tahanan ay patuloy tayong pinagpapala, pinapatnubayan, iniingatan, at nawa ay walang mga may sakit sa atin, patuloy tayong malakas sa ating mga katawan. Ngayong umaga ay atin pong tunghayan ang salita ng ating Panginoon katulad ng binasa ng ating pong kapatid, ang ating diakonesa. Ang mga talatang ito na mula po sa ating lectionary reading from Luke 24:13 to 35. Bago po ako magpatuloy, tayo isandaling manalangin. Ang inyong pagpapala, Panginoon, ang siyang patuloy na maranasan po namin, samantalang kami ay nagbubulay-bulay ng inyong salita, paunawan niyo sa amin ang inyong mga salitang ito na ngayon ay amin pong pagbubulay-bulayan. Sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang isang talata na umagaw ng pansin o kumuha ng pansin, very striking verse na nakita ko po dito sa mga talatang ito, is in verse 21. Ang sabi po dito, umasa pa naman kami. Sabi po ng mga dalawang alagad na ito, umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. So, nung araw na yon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ay dalawang alagad ang umalis. At sabi nga po dito, ay very familiar po itong text na ito. Ito yung tinatawag nilang the road to Emmaus. Ang daan patungo ng Emmaus. So sa paglalakbay nung dalawang ito, dalawang tigasunod, at hindi po sila kasama doon sa 12, mga alagad ng Panginoon. But they were among the disciples o mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At sila ay naglalakad paalis sa Jerusalem. At sa kanilang paglalakad ay sinamahan sila ng ating Panginoong Hesus. Subalit sa punto na yon ay hindi po nila nakilala na si Jesus yung sumama sa kanila. At sa kanilang pag-uusap ay ito ang nabitawang salita ng mga alagad na ito. Dahil sabi nga ng mga alagad ay sa ating Panginoong Hesus, bagamat hindi nila kilala na siya si Jesus, kayo na lang po yata ang dayuhan sa lugar na ito. Dayuhan ba sinabi niya? Oo. Na hindi nakakaalam sa mga nangyari. Sabi nga niya ay umaasa pa naman kami na siya ang
magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Mga kapatid, nagkaroon sila ng pag-asa sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nagkaroon sila ng pag-asa na sila ay lalaya mula sa kamay ng mga taga-Roma. Sabi nga po dito sa ating talata. Ang pagkakasabi po ng ganitong salita ay isang paglalarawan o pagpapakita ng isang political scenario. Yun pong sinasabi ng dalawang alagad na ito, na sinasabi nilang lalaya sila mula sa pamamahala ng mga taga-Roma. It is a political scenario. It is a political freedom. Kalayaan mula sa pamamahala ng mga taga-Roma. At alam po ninyo na ang mapailalim sa pamamahala ng Roma ng panahong iyon ay hindi po ganoon kadali. Marahil ay naranasan po natin at hindi lamang tayo ang napailalim sa pamamahala ng ibang mga bansa. Ang ating bansa ay napailalim ng 400 years sa pamamahala ng mga Kastila. Ganun din po, napailalim tayo sa Amerika. At yung ibang bansa ay ganoon din. Meron ding mga kanya-kanyang karanasan ng pagpapa-under sa pamahala ng iba. At yun nga po ay hindi isang madaling kalalagayan na ikaw ay mapailalim sa isang pamamahala ng isang bansa, lalo na kung ang pamamahala ng bansang ito, ng pamahalaan na ito ay hindi maganda. Katulad po ng pamamahala ng mga Romano. Medyo cruel ng konti ang mga Roman government. Alam po natin yan. At bakit itong mga alagad na ito na sinasabi dito ay at buong Israel ay ganun na lamang po ang kanilang inaasam-asam, pagkasam-asam na mapalaya sila sa pamamahala ng Roman government. Yun nga po ang binanggit ko kanina, nais po nilang magkaroon ng kalayaan. Iba po kasi talaga pag malaya ka. Malayang mamuhay. Tingnan nyo na lamang ngayon, medyo hindi tayo masyadong malaya. Pag lumabas ka, siyempre, mayroon kang lalabaging batas. Yun, mayroong uhuli sa iyo. So, example of living not in a freedom, no? Talaga hong mahirap. Kaya, ang buong Israel, katulad ng binanggit ng dalawang alagad na ito, nag-i-expect talaga ng kalayaan. Nag-i-expect sila ng magpapalaya sa kanila mula sa pamahala ng imperyo ng Roma. Because they wanted to live in freedom. Ano ang nakita nilang tanda na siya nilang inaasahan? Ano ang nakita nilang mga tanda? Na siya na yung kanilang inaasahan, si Jesus. Kasi nung makita nila, o nakita nila yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, ang sabi nga, ay siya na yung inaasahan nila na magpapalaya. Sa verse 19, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. So ito ang nakita ng mga tao sa ating Panginoong Hesus. Dahil isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng tao. At merong kasamang mga gawa, mga aral niya. So talagang, ang sabi nila, ito na. Ito na yung ating inaasahan na magpapalaya sa atin. Dumating na siya at last. No.
Ngayon, sa hindi nila may paliwanag na pangyayari, they cannot figure out these things, na ang kanilang inaasahan, ang ating Panginoong Hesus, ay inakusahan siya ng mga pinuno. Sabi nga sa verse 20, inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay. At pinako siya sa krus. Ito na yung sinabi nila, ito na yung pagpapahayag ng kanilang desperation. Umasa pa naman kami na siya na ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon, mula nang siya o nang pinatay siya. Tama na si Jesus ang pag-asa nila. Tama po ang sabi nila na siya ang kanilang pag-asa. At tumupad ang Diyos sa kanyang mga pangako para sa kanyang bayan. Na kanino ang problema po sa bandang ito? Sino ba ang nagkulang po dito? Kung sa panig ng ating Diyos na magsusugo siya ng tagapagligtas, tama, sinugo niya ang ating Panginoong Hesus. Pero ito pong mga tao, itong mga alagad, mga Israelita, sa puntong ito ay nawalan na sila ng pag-asa. Saan ang problema? Sabi po sa mga sumunod na talata, ilang beses bang sinabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw? Ilang beses po niyang itinuro ito sa kanyang mga alagad na sinabi, nung sila ay magkakasama pa, na siya ay mamamatay at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. And yet, on the third day, nung siya ay mamatay na, marami sa kanila ay nagpunta pa rin sa libingan upang harapin ang bangkay ni Jesus. Doon pa rin nila hinahanap, doon sa libingan. Ibig sabihin ay hindi sila naniwalang siya nga ay muling nabuhay. Kaya tingnan po ninyo, nagpunta sila sa libingan. Ibig sabihin, alam nila na patay pa rin ang ating Panginoong Hesus. Sabi sa kanila ni Jesus, maganda yung version ng pagkakabasa doon sa Pinoy version kanina. No? Pero dito sa aking ginamit na version, sabi dito ay sinabi ni Jesus sa kanila, mga mangmang kayo. Mga mangmang kayo, sabi niya. Eh yun nga po, ilang beses na pinaalala, sinabi ng Panginoon sa kanila, na on the third day, He will rise again. Pero hindi po sila naniwala doon. Ang hirap ninyong papaniwalain. Ayun, ang hirap ninyong papaniwalain. Meron pong mga taong ganyan talaga, mahirap papaniwalain. Meron namang madaling maniwala, pero meron mga taong mahirap talagang papaniwalain. Ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? Kulang sa paniniwala. Ito po ang problema sa mga alagad. At dahil doon ay naglaho yung kanilang pag-asa. Their hope is gone. Na noong namatay ang ating Panginoon, pinunta nila sa libingan, hindi nila makita. O sabi nila, si pa naman yung inaasahan namin na magpapalaya sa amin, wala na. Nawalan na sila ng pag-asa. Kasi hindi nga sila naniwala doon sa mga unang sinabi ng ating Panginoon. Nagkulang sila ng paniniwala. Ganoon pa man, sa kabila ng kanilang pagkukulang na ito, sinikap ni Jesus na ipaunawa at ituro sa kanila
ang tungkol sa kanyang pagkabuhay na maguli. No? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya. Mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. So ang habang Bible study doon sa daan ng Emmaus. So inaralan muli ng Panginoong Hesus ang mga dalawang alagad na ito sa kanilang dalakbay na ito mula sa, sabi nga dito, mula sa sinulat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. No? Medyo mahaba-habang talakayan. So, sinikap ng Panginoon. Tingnan niyo naman na nais ng Panginoon pa rin na ipaunawa sa mga alagad na ito na at that point in time, ang mga followers ng Panginoon na ito ay nawawalan na ng pag-asa. At pagkatapos ng pagpapahayag na ito, although hindi pa rin agad nila nakilala, ay pag kinagabihan, sabi nga po dito, nung sila ay kakain na, verse 30, nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. At dito na nangyari. No? Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Ito kasi ay mga bagay na dati nilang ginagawa dati. So nung maalala nila ito, ipinamulat muli ng ating Panginoong Hesus kung gawain ito, no, nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. In verse 32, sabi nila, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan. At ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadatnan nilang nagkakatipon ang 12 apostol at ang iba pa nilang mga kasamahan. Napakaganda po ang nangyari na ito sa mga alagad na ito. Na bagamat sila ay nawalan na ng pag-asa sa kanilang inaasahan, pero nandun ang ating Panginoong Hesus na hindi sila pinabayaan. Mga kapatid, alam ni Hesus ang ating mga pinagdaraanan. At kasama dito ang ilan nating mga kahinaan. Marahil ay sabihin natin, mahina kaya ang pananampalataya ng dalawang alagad na ito? At ganon na lamang na pagkatapos noon ay umalis na sila. They withdrew from Jerusalem. Merong mga ganong kahinaan. Katulad sa mga ilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. They decided to walk away. Pero sabi ko nga, nandyan ang Panginoon na sa kabila nito ay hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan na maglaho ang pag-asa na ito ng mga alagad. Nandyan lagi ang ating Panginoon upang umalalay sa bawat isa sa atin. Sinasamahan tayo, katulad ng pagsama niya sa kanyang mga alagad, sa lahat ng ating lakbayin, ng ating buhay. And sometimes, we may give up, but the Lord will not give up on us. Mga kapatid, damang-dama ko, nararamdaman ko sa aking sarili na yung pag-asa. Sabi ko nga, itong hopefully this will be the last extension of this ECQ at marami na po ang umaasa niyan. At maraming mga kapahayagan ng and we hope it will continue to increase the number of the recoveries. Yan po ay mga kapahayagan na mayroon tayong nakikitang pag-asa sa lahat ng ito. At ang Diyos ay hindi tumitigil. No? Hindi tumitigil sa kanyang pagkilos at sa kanyang kapangyarihan para maranasan natin ang
kabutihan ng ating Panginoon. Sinasamahan tayo ng ating Panginoon sa lakbayin po natin ito, in this journey, no? Na although maaring sabihin na mayroong mga pinanghihinaan ng kalooban, sabi nga ng isang psychologist, hayaan natin yung iba na i-express nila yung kanilang mga sarili, no, sa iba't ibang bagay. Maximum tolerance ang kailangan, no? Lalong-lalo na sa kailangan nila ng way out ang bawat isa. So, maximum tolerance, understanding, kaunting dagdag pa ng ating endurance. Yan. Pag-intindi. Kung sa tahanan, maximum tolerance din, no? Wala mo nang sermonan, no? Sa tahanan kasi ang senaryo ay siyempre hindi mo rin ma-estimate yung bawat isa. Counting na lang yan din, medyo baka bumigay na rin. Kaya maximum tolerance. So, sa lahat ng ito, ng mga lakbayin natin, people may give up, pero ang Panginoon will continue to seek us. Hanapin tayo ng Panginoon, susundan tayo ng Panginoon katulad ng pagsunod niya sa mga alagad na ito. Umalis na siya. They decided to walk away. But see, hinabol sila ng Panginoon. Hoy, hali kayo. Anong ginagawa? Bakit kayo umaalis sa Jerusalem? Hindi ko pa nga nila nakilala nung una. Pero ayun, sinabayan sila ng Panginoon at nakilala. Tingnan nyo naman, sila ay muling bumalik sa Jerusalem. Ibig sabihin, when they decided to go back to Jerusalem, nanumbalik yung kanilang sigla, yung kanilang pag-asa muli sa Panginoon. At doon nila naranasan na they were, na-restored yung kanilang pag-asa. Friends, Jesus will walk with us, of course, through His Holy Spirit. We are being guided, we are being comforted, and we are being instructed, and we are strengthened by the Spirit of our Lord. Patuloy po tayong palakasin at pagpalain ng ating Panginoon at patuloy niya tayong samahan sa ating mga lakbayin ng ating buhay. Muli po, magandang umaga at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Tayo po sa ating sinasampalatayanan. Sabay-sabay po tayo, sinasampalatayanan ko ang Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Lumalang ang langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na tutulong niya. Panginoon natin, sa sinuwagan ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Oo, nagmumula at naririto upang kuman ang mabubuhay ng mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesia Plagana, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, ang buhay ng katawan. Amen. Tayo po sa ating pangwakas na himno, My Hope is Built.
Mga kapatid, tayo po ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Sa oras na ito, patuloy tayong lumapit, dumulog sa paanan, presensya ng ating Panginoon. Dami natin ang kanyang presensya kung paano nadama ito ng dalawang lagad na ito habang sila ay naglalakbay sa daang Damasco. Ang mainit na presensya ng ating Panginoon through His Holy Spirit at patuloy natin maranasan sa ating mga buhay. Panginoon, sa umaga ito, patuloy namin pinagpapasalamat ang lahat ng pagkakataon sa loob muli, Panginoon, ng isang linggong dumaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nasa lakbayin na ito, Panginoon, ang aming buhay sa gitna po ng isang crisis na ito na pinagdaraanan ng bawat sa amin ng aming bansa at ng bulan. Salamat sa inyong presensya. Salamat sa inyong pagpapalakas sa amin. Ang banal na Espiritu ay bibigay sa amin ng kaaliwan, bibigay ng sa amin ng kagalakan. Sa bawat araw, kayo, Panginoon, ang sinaming inaasahan, ang aming source of joy, ang aming source of strength, wisdom, understanding, Panginoon. At ginamit ko, Panginoon, provision sa lahat ng aming mga emotionally, Panginoon, materially, spiritually, sa lahat ng ito, ang pangailangan namin. Ganun din po sa mga iba, Panginoon, na marami ay mga nalulungkot o namamulita, malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay na maaaring kanilang mga kasama sa tahanan ay nahiwalay sa kanilang sa mandali dahil po nag-ibig sa community quarantine sila makauwi sa kanilang mga mahal. Panginoon, kayo magbigay sa kanila ng kalakasan. Lord, sa patuloy mo namin laban kontra COVID-19, patuloy samahan ng Panginoon. Patuloy na ingatan mo kami malayo sa maraming na virus na ito, Panginoon. Patuloy na dalangin namin na magaling magpalakas mo kayo sa lahat ng mga pasyente na natektuhan mo. At patuloy pang dumami, Panginoon, ang bilang po ng mga nagkakaroon. Salamat po. Kaya po namin na patuloy kayong kumikilos sa Panginoon. Sa laban na ito na bagamat, marami din po sa ating mga medical providers ang napapahamak. Kinalulungkot din po natin ang mga ito ba. Dahil po sa aming mga magagawa na nagiging biktima rin na mapanganib na virus dito. Samahan po Panginoon sa lahat ito, hindi magkaaliwan ng bawat isa, ang kanilang mga pamilya, mga pamilya, mga providers na samahan niyo ang aming mga leader, Panginoon, ng aming bansa para sa kanilang matusay na pamumuno at pagtagumpayan natin ang business nito. Bibigyan po sila ng karunungan, sila ng alaman kung paano produsin ang mga produkto. Bibigyan po, Panginoon, kung patuloy na karunungan ng aming mga dalugmasa, doktor, mga scientist, na patuloy na madiskubre ang lunas laban po sa virus. Pagpalain ng bawat sa aming mga kapatiran,
Sila na patuloy na nanatili sa kanilang mga tahanan, bigyan mo sila ng kalakasan, kaaliwan, at ng banal na Espiritu. Patuloy pa din namin madama, the joy of our faith, Panginoon, patuloy na aming paglilingkod sa inyo sa bawat araw. Ay hindi po kailanman makakandaan ng mga ganitong mga proses. Sapagat wala pong makapaghihiwalay sa amin mula sa inyo. Pagpalain niyo ang aming mga kapatid sa kanilang pagsapit o pagsapit ng kanilang karawan o mga nakarang araw at sila na sumapit sa kanilang karawan ngayon sa mga susunod na araw. Hindi po sa nagdiriwang ng kanilang mga wedding anniversaries sila pagpalain at patuloy na iparanas ang inyong pagpapala at presensya sa buhay ng bawat isa sa inyo. Hindi po, Panginoon, ang lahat ng ito at ang dalangin ng bawat isa Panginoon ay sinatagwin namin at pinagkakatiwala namin. Ito po ang aming mga dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming Pagkakatiwas. At ngayon, patuloy ng tanggapin ng bawat isa ang pagpapala ng ating Diyos sa mga pagpangyarihan sa lahat, ang pagligtas at pagtubos ng kanyang pungkot na anak, ating Panginoon sa Kristo, at ang tanglaw, gabay, pagtitipisan ng banal na Espiritu, ang siyang tanggapin ang bawat isa sa atin. Ngayon at magpakailan. Amen.